Napalunok ako ng laway nang tingnan ako ng masama ng asawa ko. Nasaan na yung mga gamit ko? Hindi mo ba inayos? Ang bagal mo naman kumilos. Dapat pinahanda mo na lang kay Manang kung hindi mo naman pala ihahanda agad. Napakurap ako nang sigawan ako ng asawa kong si Jason. I'm sorry honey, medyo masakit kasi yung ulo ko kanina eh. Tapos nakalimutan ko pa. Talaga ba, Laura? Palagi ka nalang ganyan. Kupad-kupad mo pang kumilos. Naiirita na ako sa totoo lang eh. Kinagat kong pang ibabang labi ko sa kayumuko. 7 taon na akong legal wife ni Jason Castillo. Sa paningin ng ibang tao, maswerte ako. Asawa ko ng isang matagumpay na negosyante. May mansyon kami, may mamahaling mga sasakyan. Maraming pera at kilalang pangalan namin sa lipunan. Kapag may event, kasama kami sa listahan ng importanteng bisita. Kapag may business feature, madalas si Jason ang nasa cover o ini-interview. Pero hindi alam ng karamihan, ako ang nasa likod ng halos lahat ng tagumpay nito. Ako ang gumigising ng maaga para ayusin ang schedule niya. Ako ang nag-check ng appointments, meetings, contracts at reminders. Ako ang gumagawa ng presentations niya kapag tinatamad siya. Ako ang humaharap sa accounting kapag may problem sa payroll. Ako ang nakikipag-usap sa investor kapag kailangan ng assurance. Ako rin ang umaamo sa mga kliyenteng naiinis sa ugali niya. Pero kapag may awarding, si Jason ang umaakit sa stage. Kapag may interviews, ito ang tinatawag na matalino at magaling. Nung una okay lang sa akin yon. Mahal kong asawa ko. Iniisip kong normal lang tumulong sa asawa. Pero habang tumatagal, pakiramdam ko unti-unti na akong nauubos. Kinabukasan, mas maaga akong nagising ng araw na yon. 5:00 pa lang, nasa kusina na ako. Nagtitimpla ako ng kape habang bukas ang tablet sa harap ko. Ako kasi talagang nag-aasikaso sa asawa ko at hindi ang kasambahay namin. Narinig kong yabag pababa ng hagdan. Paglingon ko, si Jason yun. Gwapo talaga si Jason kahit ano pang isuot niya. White polo, slacks, mamahaling relo at halatang mamahalin ng pabango. Nasaan yung blue tie ko? Iritable nitong sabit hindi man lang nag-good morning sa akin. Nasa walk-in closet, left drawer. Tumango lang siya at bumalik sa taas. Pagkatapos ng ilang minuto, bumaba siyang suot ng tie at dumiretso sa dining area. Inilapag ko ang almusal niya sa harap niya. Egg whites, toast at black tea. Malamig ng almusal na hinanda mo sa akin. Ano ka ba naman? Tinatamad ka na bang magluto? Napakurap ako at napatingin sa pagkain. Kaluluto ko pa lang yan at kalalapag ko pa lang sa table. Then bakit parang malamig? Kung tinatamad kang pagsilbihan ako, magsabi ka agad ha? Hindi na ako sumagot. Kinuha kong plato at pinalitan ng bagong luto. Habang kumakain si Jason, binasa ko ang schedule niya. Na-move sa 10:30 ang investor call mo. Okay. Nasend ko na rin sa email mo yung revised figures. Good. Walang ganang tugon ng asawa ko. Yung supplier mamaya gustong pag-usapan ng delayed shipment. Sabihin mo na lang sa akin mamaya. Kasama ka sa meeting. Then remind me later. Normal lang kay Jason na ako mag-isip para sa lahat. Maya-maya'y tumunog ang phone niya. Agad nitong kinuha yon. Nang mabasa nito ang message, bahagya itong ngumiti at mabilis na nag-reply. Napansin ko yon. Sino yan? Sa trabaho ko. Kumunot ang noo ko. Anong trabaho ang iningitian mo ng ganyan kaaga? Nagsalubong ang kilay nito nang tumingin sa akin. Laura, ang aga-aga. Nakakainis ka kaagad eh. Anong gusto mong palabasin? Nagtatanong lang ako. At nakakapagod ka na agad. Sa tanong mo pa lang na yan, nakakawalang gana ka na. Tumayo siya't kinuha ang susi ng kotse. Masyado pang maaga para umalis ka. May dadaanan ako. Business ba yan o baka iba? Asar niya akong tiningnan. Don't start. Hindi ako natutuwa sa mga pinagsasasabi mo. Lumabas siya ng bahay nang hindi man lang ako tinitingnan. Naiwan akong mag-isa sa dining room habang nakatitig sa kalahating tasang kape. Makalipas ang ilang minuto, pumasok si Helen na siyang biyanan ko. Nakarubay ito at bagong gising. Umalis na si Jason? Opo, Mama. Mabuti, kailangan ko na sana siya makausap tungkol sa gala sa Friday.
Umupo ito sa tapat ko at tiningnan ng mesa. Ito bang almusal niya? Opo. Kaya naman siguro laging wala sa mood ng anak ko. Ano ka ba naman, Laura? Sa tagal ninyong nagsasama, hindi ka na nagbago? Hindi na ako sumagot. Kinuyom kong kamao ko sa kapilit ng ngumiti. Siya nga pala, Laura. Sasama ka ba sa charity dinner mamaya? Opo, kailangan ko raw pong sumama. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, bago na pailing. Kung sasama ka, ayusin mo naman ang sarili mo. Mag-makeup ka naman kahit papano. Oo, maganda ka naman pero masyado kang plain. Asawa ka ng kilalang tao at hindi kung sino lang. Huwag mo namang hayaang magmukha kang kasambahay ng anak ko. Pasensya na po, Mama. Gagawin ko pong sinabi niyo. At ngumiti ka. Lagi ka nalang mukhang pagod. Bakit ka ba ganyan? Wala ka namang ginagawa pero masyadong pagod na pagod yung itsura mo. Napangiti ako ng pilit. Sa loob-loob ko, hindi ko maiwasang kumulong dugo sa mga pinagsasasabihan ng biyanan ko. Pagod naman po talaga ako sa pag-aasikaso ng lahat kay Jason. Ano? At talagang nagrereklamo ka pa ha? Sinusumbat mo ba ang pag-aasikaso mo sa anak ko na asawa mo? Ibang klase ka rin talaga. Tumayo na ito saka nagtungo sa sala, habang ako napailing na lang. Sanay na ako sa mga banat ni Helen. Sa mata ng biyanan ko, hindi ako sapat para sa anak nito. Masyado raw akong simple. Hindi raw ako bagay sa status nila. Pero noong nagsisimula pa lang si Jason at walang gustong magtiwala rito, akong kasama nito. Akong naniwala kay Jason. Pagdating ng 9:00, nasa home office na ako. Binuksan ko ang laptop at sinimulang ayusin ang mga reports na kailangan ng asawa ko. May tumawag na isa sa investors na galit dahil hindi sumipot si Jason sa breakfast meeting kahapon. Ako ang humingi ng paumanhin. Ako ang nagpakalma sa mga ito. At ako rin ang nagbigay ng bagong schedule. Bandang hapon, naghanda ako para sa charity dinner. Nagsuot ako ng eleganteng itim na dress. Simpleng makeup lang ang nilagay ko at inayos ang buhok ko. Paglabas ko ng kwarto, nandun si Jason. Kararating lang. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Yan ang suot mo? Bakit? Too simple. Wala man lang kung ano-anong design. Charity dinner to, hindi fashion week. Kailangan pa bang nakagown ako? You always miss the point. Nakakainis ka talagang kasama. Kung hindi lang kita kailangan ayokong makasama ka. Tinalikuran niya ako matapos sabihin yon, habang ako naman napahawak na lang sa dibdib ko. Pagdating namin sa hotel ballroom, agad nilapitan ng mga tao si Jason. Good evening, thank you for coming. Nakangiting wika ni Jason sa isang lalaki. Yes, exciting quarter ahead. Sabi pa nito sa isang babae. We're expanding soon. Lahat ng ngiti ni Jason ay para sa ibang tao. Ibang ngiti nito sa lahat. Magaan ang pakikitungo at parang walang problema sa buhay. Pero sa akin, sobrang lamig nito. Maya-maya may lumapit na babae sa akin habang hawak ang wine glass. You're lucky. Jason is so brilliant. Ngumiti ako ng mapait. Oo nga At ang gwapo pa? Oo, tama ka. Gwapo ngang asawa ko. Mula sa malayo, nakita kong tumatawa si Jason habang may kausap sa phone sa gilid ng hall. Nang matapos ito, agad nitong itinago ang phone nang mapansing nakatingin ako. Pagkatapos ay lumapit to sa akin. Why are you staring? May tinatago ka ba sa akin? Bigla siyang natawa habang ako naman, lalong hindi mapakali. Paranoid ka na naman. Talaga ba? Can you please behave tonight? Hindi yung kung ano-anong iniisip mo na wala namang kakwenta-kwenta. Kung alam ko lang na magkakaganyan ka, dapat hindi ka nalang sumama. Natawa ako ng mahina. Behave? Nakatayo lang ako rito. Masyado nga akong behave tapos sasabihin mo pa yan? Pati ang bibig mo, itikom mo. Lalo na't wala ka namang sinasabing maganda. Pagkatapos sabihin yon, iniwan na naman niya ako. Wagas siya kung makangitis ibang tao at panay ang tingin sa phone nito. Bawat reply niya sa kausap, ibang ngiti sa labi. At dahil doon,
Mas lalo kong naramdaman na may itinatago siya sa akin. Lumipas ang 2 linggo matapos ang charity dinner ngunit hindi nawala ang kutob ko. Mas naging mailap si Jason sa akin at mas madalas itong nakatutok sa cellphone. Kapag sabay kaming kumakain, hawak niya ang phone sa ilalim ng mesa. Kapag nasa sala, bigla siyang ngumingiti habang may kachat. Kapag matutulog na kami, nakataob palagi ang cellphone sa side table. Hindi man ako magsalita, pero may kutob na akong may iba ang asawa ko. Hindi naman ako tanga. Matagal ko nang kilala si Jason, kaya't alam ko kung kailan to pagod at kung kailan may itinatago. Ilang beses ko siyang tinanong kung may problema ba sa negosyo o kung may iniisip to. Pero pare-pareho lang ang sagot niya. Busy lang ako. Parang sobra naman yata yung pagka-busy mo? Ano naman ngayon sa'yo? Hindi ka ba masaya na masipag ang asawa mo? Talaga ba? O baka naman may iba pang dahilan kaya masipag ka. Huwag kang praning, Laura. Ayusin mo yung tabas ng dila mo. Mabilis siyang lumakad palayo habang ako naman nagngingit-ngit sa galit. Isang Martes ng gabi, maagang umuwi si Jason. Bihira yung mangyari kaya't agad ko yung napansin. Pagpasok pa lang ito sa bahay, dumiretso na ito sa taas para magpalit ng damit. Pagkaraan ng ilang minuto, bumaba itong naka-dark suit, bagong plancha ang polo, maayos ang buhok, at halatang naglaan ng oras sa pag-aayos ng sarili. Mas mabango rin to kesa dati. Nasa sala ako noon habang kunwaring nanonood ng telebisyon. Akala ko tapos na ang meetings mo today. May investor dinner ako ngayon. Biglaan naman yata. Na-move lang, nakaraan pa dapat. Saan? Downtown. Simple lang ang sagot nito at hindi man lang ako tinitingnan dahil busy siya sa cellphone niya. Sinong investor? Doon na siya napatingin sa akin. Magkasalubong ang kilay niya na para bang may masama sa sinabi ko. Laura, kailangan ba lahat tanungin mo? Asawa mo ko. Masama ba kung alamin ko ang lahat? Exactly. Asawa, hindi investigador. Panay na lang ang tanong mo. Kinuha ni Jason ang susi ng kotse at tumalikod. Anong oras ka uuwi? Hindi ko pa alam. Huwag ka nang magtanong. Basta uuwi ako rito. Tapos. Lumabas to ng bahay nang hindi man lang ako nililingon. Naiwan ako sa sala. Ilang segundo akong nakatitig sa pintong kasasara pa lang bago ko tumayo. Kinuha ko ang bag at susi ng kotse. Kung magsisinungaling si Jason, sisiguraduhin kong hindi ako ang huling makakaalam. Makalipas ang ilang minuto, sinundan ko ng sasakyan ng asawa ko mula sa malayo. Kabisado ko ang ruta nito. Alam ko kung saan ang opisina. Paborito nitong restaurant at mga lugar na madalas nitong puntahan. Pero hindi iyon ang tinahak ni Jason ng gabing yun. Dumiretso to sa mamahaling hotel sa business district. Humigpit ang hawak ko sa manibela. Nagpark ako sa kabilang bahagi ng entrance at pinanood ang sasakyan ng asawa ko. Bumaba si Jason sa sasakyan. Mukha itong lalaking may iniintay. At tama nga ako. Mula sa glass doors ng hotel, may lumabas na batang babae at mabilis na lumapit kay Jason. Maganda to, sexy, mahaba ang buhok at halata na mas bata sa akin ng ilang taon. Nanginig ang kalamnan ko sa mga oras na yon. Lumapit ang babae at hinawakan ang braso nito na parang sanay na siya ron. Pagkatapos ay hinalikan nito si Jason sa labi at hinalikan din to ni Jason pabalik. Sa gitna ng lobby, sa harap ng mga taong dumadaan ay parang wala lang itong asawa, na parang walang 7 taong pinagsamahan namin. Kinuha kong cellphone at saka sila kinuhanan ng video at pictures. Hayop ka talaga, Jason. Walang hiya ka. Hindi ako bumaba para kumprontahin ang dalawa. Nakatitig lang ako habang pakiramdam ko may mabigat na bagay na unti-unting dumudurog sa loob ko. Matagal na rin akong nagtitiis sa malamig na pagsasama namin. Kaya siguro, eto ng tamang panahon para unahin ko ang sarili ko. Ma'am, okay lang po kayo? Napatingin ako sa guard bago ngumiti ng pilit. Yes, paalis na rin ako. Umandar ako palabas ng hotel pero hindi ko alam kung saan pupunta. Paikot-ikot lang ako sa syudad habang mahigpit ang hawak sa manibela. Maya-maya, huminto ako sa isang bakanting parking lot. Malapit sa park at doon lang ako napayuko. Hindi ko alam kung saan ako nagkulang sa'yo, Jason.
Ginawa kong lahat tapos ito lang ang igaganti mo? Tinawagan ko si Claire, matalik kong kaibigan. Girl, napatawag ka. Sabi ni Claire nang sagutin ang tawag ko. Nahuli ko siya. Ha? Sino? Jason? Oo, kapal na mukha niyang lokohin ako. Nasaan ka? Hindi ko alam. Anong ibig mong sabihin na hindi mo alam? Nagdadrive lang ako tapos huminto ako sa isang tabi. Send location, pupuntahan kita. Ayoko muna ng kasama. Gusto ko munang mapag-isa at mag-isip. Sinabi ko lang talaga sa'yo. Napasinghap ako kasabay ng singhot dahil hindi ko mapigilang umagos ang luha ko. Laura, umiiyak ka ba? Hindi. Sinungaling. Rinig na rinig ko ang pagsinghot mo. Huwag mo ang iyakan ng impaktong yun. Napatawa ko ng mahina. Mamaya na tayo mag-usap. Okay, pero wag kang gagawa ng katangahan ha. Late na para dyan. Nagpakasal na ako at yun ang katangahang ginawa ko. Narinig ko ang mura ni Claire bago naputol ang tawag. Huminga ako ng malalim upang pakalmahin ang sarili ko. Naisip kong hindi ko dapat iyakan pang lalaking yun. Hinding-hindi ako magmamakaawa sa lalaking yun para manatili siya sa akin. Pinunasan ko ang luha at inayos ang sarili ko. Pag uwi ko sa bahay, wala pa siya. Nagpalit ako ng damit at umupo sa kama habang hawak ang laptop. Binuksan ko ang files ng kumpanya, mga reports, contracts, accounts, investor contacts, at access codes. Lahat ng bagay na akong nag-organisa sa loob ng maraming taon. Maya-maya'y narinig ko ang pagbukas ng pinto ng kwarto. Pumasok si Jason at may ngiti ito sa labi. Biglang nawala nang mapatingin siya sa akin. Gising ka pa pala? Kamusta ang investor dinner? Tinanggal ni Jason ng relo at inilapag sa mesa. Nakakapagod. Talaga? Parang hindi naman. Parang ang saya-saya mo nga eh. Laura, pagod ako. Ah, ganun ba? Hindi ko alam na nakakapagod palang kumain. At sa tingin ko, masarap ang kinain mong pagkain. Sariwa ba? Tumaas ang kilay niya nang tingnan ako. What's with the questions? Wala. Curious lang naman ako. Humiga ito sa kama at tinalikuran na ako. Patayin mo na yung ilaw, matulog ka na. Asar akong napangiti. Kung pwede lang sana eh. Gusto ko sana siyang saksakin sa likod. O di naman kaya, putulin ang pinagmamalaki niya. Kinabukasan maaga akong nagising kahit halos hindi ako nakatulog buong gabi. Nasa kabilang side ng kama si Jason at mahimbing na natutulog na parang walang ginawang kasalanan. Saglit ko siyang tiningnan bago ako tumayo. Nakakatawa pala. Habang ako wasak kagabi, mahimbing ang tulog niya. Bangungutin ka sana. Mabilis akong nagbihis at lumabas ng kwarto. Dumiretso ako sa private study room na bihira niyang pasukin dahil wala siyang interes sa mga papeles at records. Para kay Jason, basta kumikita ang negosyo, sapat na yon. Hindi niya na kailangang alamin ang detalye. At doon siya nagkamali. Lumapit ako sa built-in cabinet at pinindot ang hidden panel sa gilid. Bumukas ang maliit na compartment sa likod ng mga libro. Kinuha kong susi at inilagay sa steel vault na matagal nang hindi nabubuksan. Pag-click ng lock, dahan-dahan kong binuksan ang pinto nito. Naandun ang lahat. Mga copies ng contracts, shareholder agreements, financial records, trust documents, private emails ng investors, historical statements ng accounts, at iba pang dokumentong ako mismong nag-ipon at inayos mula nang nagsisimula pa lang ang kumpanya. Uumpisahan na natin ang laro, Jason. Sisiguraduhin kong mag-e-enjoy ka rito. Dahil akong nag-organize ng negosyo mula umpisa, halos lahat ng sekreto hawak ko. Hindi alam ni Jason na maraming assets ang nakapangalan sa holding company na akong controlling signatory. Hindi niya alam na ang unang kapital na ginamit niya noon ay mula sa trust fund na minana ko sa yumaong ama ko. Pagpasok niya sa study room, hawak niya ang cellphone at abala sa pagbabasa ng message. Nandito ka pala? May naayos lang ako. Asan yung black folder ko? Sa office bag mo. I have an early meeting. Sure. Tumingin siya sa akin ng sandali. Bakit parang ang tahimik mo?
I mean, hindi ka na yata masyadong palatanong at palasalita. Napangiti ako ng tipid. Dapat ba maingay ako? Akala ko ba ayaw mo nang tinatanong ka palagi? Nagkibit balikat siya't umalis. Pagkasara ng pinto, muli akong napatingin sa vault. Hindi na niya alam kung sinong kaharap niya ngayon. Bandang 10:00, nasa private lounge ako ng isang hotel. Hindi ako nagpunta ron bilang asawa ni Jason. Nagpunta ako bilang Laura Castillo. Ako ang taong matagal nilang kausap sa likod ng kumpanya. Unang dumating si Mr. Valencia, isa sa pinakamalaking investors namin. Sumunod si Mrs. Chua at 2 pang board members. Umupo silang lahat sa mesa habang kalmado akong nakatingin sa kanila. "Where's Jason?" "Wala siya rito. Ako ang gustong kumausap sa inyo." Nagkatinginan sila. May problema ba? "Meron. At kailangan niyo itong malaman bago pa lumaki." Inilapag ko sa mesang folder at isa-isang ipinakita ang reports. Makikita doon ang unauthorized fund transfers, unreported spending, luxury charges na dumaan sa business accounts, risky expansions na walang sapat na study at delayed tax obligations. Isa-isa nilang binasa at galit na ekspresyon ng nakita ko sa kanilang mukha. What the hell is this? Mga desisyong hindi ko inaprubahan. Alam ba ito ng board? Hindi lahat. Napabuntong hininga si Mrs. Chua. Kaya naman pala may discrepancy. At isa pa, hindi na ako konektado sa daily operations ng kumpanya. Sabay-sabay silang napatingin sa akin. What do you mean? I'm stepping back. Hindi ko sinabi ang tunay na dahilan. Hindi ko binanggit ang kabit ni Jason. Hindi ko dinala ang personal na galit sa board. Ginamit ko ang mga maling ginagawa ni Jason sa negosyo. At sa mundo nila, yun ang pinakamahalaga. If you step back, then who will be handling controls? Tanungin niyo si Jason. Alam kong gets na nilang ibig sabihin nun. Pagkatapos ng meeting, isa-isa silang umalis na hindi maipintang muka. "Humanda ka ngayon, Jason." Bulong ko sabay ngiti. Makalipas ang 2 oras, nakatanggap ako ng unang update. 2 investors ang nag-freeze ng funding para sa bagong project. Napangiti ako dahil simula pa lang yon. Kinabukasan, 3 expansion deals ang na-cancel. Sa ikatlong araw, isang major partner ang lumipat sa competitor at hindi pa alam ni Jason ang buong nangyayari. Ang akala niya, malas lang. Nasa dining room kami ng gabing yun nang ibagsak niya ang phone sa mesa. Ano bang nangyayari sa mga taong to? Tahimik kong hinihiwa ang pagkain ko. Anong meron? Bakit parang galit na galit ka yata? Biglang ang daming tanong. Biglang cautious lahat. Baka concerned lang sila. Walang concern sa negosyo. Bakit ba sila nagkakaganyan? Irritable siyang uminom ng tubig. May nag-uudyok sa kanila. Talaga? Yes. Tumingin siya sa akin. May kumakausap kaya sa kanila? Nagkibit balikat ako. Paano ko malalaman? Hindi ko nga naisip na baka may nag-udyok sa kanila. At isa pa, sino naman kaya yun? Hindi niya inaalis ang tingin sa akin pero maya-maya, tumawa siya ng mababa. Imposible. Anong imposible? Wala. Tumayo siya at kinuha ang coat. I need to fix this. Good luck. Napahinto siya sandali saka ako nilingon. What's with the attitude lately? Anong attitude bang sinasabi mo? Parang wala ka ng pakialam sa akin. Ano bang nangyayari sa'yo? Ngumisi ako ng nakakaloko. Akala ko ba mas gusto mong ganito? Ang hindi ka pinakikialaman. Ang tahimik lang sa isang tabi. Nagiging pilosopo ka na, Laura. Hindi ako natutuwa sa mga pinagsasasabi mo. At kailan ka ba natuwa sa akin? Sa mga ginagawa ko para sa'yo? Sa kumpanya mo? Hindi ka nga marunong magpasalamat sa lahat ng effort ko? Tapos ngayong napapagod na ako at nawawalan na ng gana, magkakaganyan ka? Hindi na siya nagsalita pa. Dali-dali siyang umalis habang ako naman nagdidiwang sa loob-loob ko. Maya-maya pa'y tumunog ang cellphone ko. Tumatawag si Claire. Girl, buhay pa ba siya? Ang galing ng ginawa mo. Natawa ko ng mahina. Oo, stress lang. Deserve niya kung anong nararanasan niya ngayon.
Nagsisimula pa lang ako. At ikaw? Super happy. Wala na ako ibang nararamdaman sa kanya kung hindi galit. Napuno na ako sa lahat ng ginawa niya. Good job! Very good ka sa part na yan. Hindi ka natanga. Kahit kailan ka talaga. Pero I'm so happy dahil sa wakas na untog na rin ako. Hindi ako habang buhay na magpapakatanga sa kanya. That's my girl! I'm so proud of you. Napangiti ako sabay tingin sa bintana. Hindi niya alam na habang abala siyang protektahan ang image niya, unti-unti nang gumuguho ang pundasyon ng impyerno niya. At ako mismo ang sumisira noon. Sumunod na linggo, sunod-sunod ang problema sa opisina nila. Na-delay ang supplier payments. Nagreklamo ang 2 senior managers. May internal audit request mula sa board. At higit sa lahat, nagsimula ng magtanong ang media kung bakit naudlot ang expansion announcement nila. Pag-uwi ni Jason isang gabi, galit na galit siya. Nasaan ang files ng North Project? Nasa cloud drive. Wala dun. Tinanggal kong access mo noon kasi sabi mo magulo ang folders. Ako lang may master copy. Napamura siya. Then send it now. Busy ako, wag mo kong utusan. Nanlaki ang mata niya. Excuse me? Dahan-dahan akong tumingin sa kanya. Busy ako. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Ilang segundo siyang natigilan. Marahil, ngayon lang ako sumagot ng ganoon. Ano bang problema mo? Bakit ka ba nagkakaganyan? Ilang araw ka nang wala sa sarili mo ah. Wala. Ikaw mukhang marami ah. Ano? At kailan mo pa ako natutunang sagutin ng ganyan? Humalukip-kip ako at saka tumingin ng walang emosyon sa kanya. Bakit? Bawal ba? Ano bang gusto mo? Sunod-sunuran lang ako sa'yo palagi? Na dapat lang natahimik ako at tanggapin ang mga sinasabi mo? Hindi ako habang buhay na ganon, Jason. Hindi. Tinalikuran ko siya at iniwan sa gitna ng sala. Habang paakyat ako ng hagdan, narinig ko ang malakas niyang pagmumura. Ano ka ngayon, Jason? Deserve mo yan. Sana matulungan ka ng kabit mo. 1 linggo pang pinalipas ko. Sunod kong kinausap si Ethan Dawson. Matagal ko na siyang kilala sa business circles. Hindi kami naging malapit noon pero ilang beses na kaming nagkita sa meetings, conferences at charity events. Isa siya sa mga lalaking hindi kailangang mag-ingay para mapansin. Gwapo si Ethan at lalaking-lalaki ang dating. At higit sa lahat, isa siya sa ilang taong alam na hindi si Jason ang tunay na utak sa likod ng kumpanya. Noon pa man alam kong may pagtingin na siya sa akin. Pero si Jason ang mahal na mahal ko, kaya't wala akong pakialam sa ibang lalaki. My gosh, ang galing mo talaga, girl. Sigurado akong bet na bet ka pa rin ng Ethan na yan. Sabi ni Claire nang sabihin ko sa kanya ang plano ko. Pero hindi ko siya gagamitin dahil lang gusto kong gumanti kay Jason ano. Hihingi lang ako ng tulong sa kanya. Ayokong samantalahin ang nararamdaman niya para sa akin. Pero malay mo naman, 'di ba? Ma-develop ka sa kanya. Mukhang may dambuhalang pagmamahal pa naman niyang si Ethan sa'yo. Hindi ko maiwasang matawad sa kakuhin ng pa si Claire. Gaga ka talaga kahit kailan. Yan pa talagang naiisip mo ah. Pero baka nga may ganun siyang kalaking tinatago. Matangkad siya at malaking katawan. Para siyang modelo. Siyang tunay. Kaya dapat lang na kay Ethan ka na lang talaga. Kinabukasan ay nagkita kami ni Ethan sa private lounge ng isang hotel sa Makati. Tahimik ang lugar at bihira ang tao. Pagpasok ko pa lang, nakita ko na siya sa dulo ng room. Naka-gray suit siya at hawak ang tablet habang may binabasa. Nang mapansin niya ako, tumayo siya agad. Laura. Hi Ethan. Hinila niyang upuan para sa akin bago siya muling umupo. You look tired. I'm done being tired. Hindi na siya nagtanong pa. Tiningnan niya lang ako na parang hinihintay ko anong gusto kong sabihin. Kaya diretsahan ko na siyang kinausap. Gusto kong bumuo ng sarili kong pangalan. Finally, natauhan ka na rin sa wakas. Bigla akong natawa sa sinabi niyang yun. Hindi ka man lang nagulat ah. Matagal na kitang hinihintay. Ang lalaking yun ang mas nakikilala kaysa sa'yo na gumagawa ng lahat. Kaya nga alam mo bang niloloko ko ni Jason? Hindi. Pero parang hindi ka rin nagulat ah. Hindi na imposibleng gawin niya yon. Halata naman sa pagmumukha niya. At isa pa, napapansin ko kung papaano kanyang itrato kapag magkasama kayo. Kaya bakit pa ako magugulat?
I want to take back everything I built. Sumandal siya sa upuan saka ngumiti. Then, do it properly. I need structure, legal support, and a company that can absorb clients fast. Walang pag-alinlangan siyang tumango. You'll have all three. I can help you. Bakit mo ako tutulungan? Natahimik siya ng ilang segundo bago nagsalita. Because I know na ikaw ang gumagawa ng lahat at hindi si Jason. At alam kong matalino ka't magaling. And of course, alam mo naman sigurong may nararamdaman ako para sa'yo. At hindi yun nagbago. Ngayong nandito ka na sa akin, sisiguraduhin kong malalaman ng lahat ang mga ginagawa mo. At kaya mong gawin. Ikaw ang pupurihin nila at hindi ako. I want to take care of you, Laura. Hindi ako agad nakapagsalita. Parang nahaplos ang puso ko sa sinabi niya. Masarap pala sa pakiramdam na may isang taong handa akong pahalagahan. Sa araw ding yun, ipinakita niya sa akin ang isa sa subsidiary companies niya. Mid-sized consulting and acquisitions firm yon na may existing legal team, operation staff at clean reputation sa market. Hindi natin kailangang magsimula sa zero. Gagamitin natin to. At ako? Ikaw ang hahawak ng strategy. At ikaw? I'll fund what needs funding. Simple niyang sabi pero alam kong napakalaking bagay noon. Mula noon, halos araw-araw kaming nagkikita para sa planning meetings. Sa conference room, sa private office niya, minsan sa cafe malapit sa business district. Doon ko maling naramdamang magaling pala talaga ako. Pinapakinggan niya ang ideas ko. Hindi niya pinuputol ang sinasabi ko. Kapag may suggestions ako, pinag-iisipan niya. At kapag may mali sa plan ko, maayos niya yung sinasabi. Thank you for everything, Ethan. Ngayon ko lang ulit naramdaman ng ganito. Na magaling pala talaga ako at na mahalaga pala talaga ako. Hinawakan niyang kamay ko sa kabahagyang pinisil. You're always welcome, Laura. Nandito lang ako palagi para sa'yo. At handa akong gawin ang lahat para matulungan ka. Para matupad ang lahat ng gusto mo. Napangiti ako saka sumandal sa balikat niya. Matapos ang mahabang panahon, ngayon ko lang ulit naramdaman na espesyal ako. Ilang araw pang lumipas, hapon at habang tinitingnan namin ang client list, inilapag ko ang tablet. Ready na ako. For what? To talk to them. Ngumiti siya ng malawak na parabang proud sa akin. That's the Laura I know. Sa tingin mo ba, magagawa ko to ng maayos sa tama? Yes, of course. Kasi magaling ka sa lahat, Laura. Wala kang kasing galing. Hindi nga lang alamin ng maraming tao dahil ang asawa mong walang kwenta ang akala nilang gumagawa ng lahat. Kaya kahit minsan hindi ako nag-doubt sa mga ginawa mo. Hindi ko napigilang mapangiti. Kapag kasama ko talaga si Ethan, nagiging espesyal ako. Pakiramdam ko akong pinakamahusay at mahalagang tao. Thank you for trusting me. Ngayon ko lang naramdaman na masarap pala sa pakiramdam ang ganito. Yung may taong paulit-ulit na sinasabi sa'yong, magaling ka? Well, hindi ako mapapagod na ulit-ulitin yan sa'yo. Totoo naman kasi. Hindi dahil may nararamdaman ako para sa'yo, Laura. Sinasabi ko ito sa'yo dahil yun naman ang totoo. Tiningnan ko siya ng diretsyo sa mga mata. I'm sorry pero hindi ko pa kayang suklian ang pagmamahal mo sa akin. Hindi pa ako tuluyang nakakawala kay Jason. At isa pa, hindi naman ako yung klase ng babaeng madaling pumasok agad sa isang relasyon. Don't worry about me, Laura. Hindi mo kailangang i-pressure ang sarili mo dahil tinutulungan kita. Mas gusto kong kusa mong maramdaman mong mahal mo na ako. Kesa naaawa ka lang sa akin at napipilitan ka lang. Basta, nandito lang ako palagi. Hindi ako aalis sa tabi mo. Matapos sabihin yun ni Ethan ay niyakap niya ako ng mahigpit. Napangiti ako at saka gumanti ng yakap sa kanya. After a few days, nag-set kami ng sunod-sunod na private meeting sa top clients na matagal ko nang hawak noong nasa kumpanya pa ako ni Jason. Mga taong akong kausap kapag may problema. Ako ang tumatawag kapag may urgency. At akong gumagawa ng solutions habang si Jason ang nagpapapogi sa harap nila. Unang meeting ko, si Mr. Chan. So it's true? You're stepping out? I'm stepping forward. Natawa siya sabay tangu-tango. Fair enough. Well, that's great. Ipinaliwanag ko ang bagong direksyon. Existing company, stronger systems, faster approvals, transparent handling, at ako mismo ang hawak sa account. Hindi na siya nagdalawang isip. Send me the papers.
Yes sir, thank you so much. Sunod ko namang nakausap si Mrs. Lim. If you're leading it, I'm interested. Sunod si Mr. Delgado. Honestly, ikaw naman talaga ang gusto naming kausap noon pa. Isa-isa silang lumipat, mabilis at malinis. Dahil hindi ko naman sila pinilit, pinakitaan ko lang sila ng galing. At bawat contract na pumipirma sa bago naming kumpanya, may isang bahagi ng lumang kumpanya ni Jason ang nasisira. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Pagkaraan ng ilang linggo, napansin na niya ang epekto nito. Bumagsak ang monthly revenue ng kumpanya ni Jason. May 2 department heads na nag-resign. Nagrereklamo ang mga staff at nagkaroon ng panic sa loob ng opisina. At si Jason, unti-unting nawawala sa sarili. Isang gabi, umuwi siya ng galit na galit. Malakas niyang ibinagsak ang susi sa console table. Walang kwentang finance team. Tahimik akong nasa sala habang may hawak na libro. Bakit? Don't ask stupid questions. You seemed stressed. Obviously, tapos nagtatanong ka pa. Wala ka nang kwenta these days tapos magsasalita ka pa dyan. Bakit hindi ka na lang manahimik kung wala ka namang tulong? Hindi ako sumagot pero nagdidiwang ang loob ko. Huminga siya ng malalim at naglakad pabalik-balik. Biglang ang daming umaatras. Biglang ang daming demands. Parang sabay-sabay nangyayari ang lahat. Hindi to coincidence eh. Sigurado akong may taong gusto kong pabagsakin. Baka may mas magandang offer. Napatingin siya sa akin. And what's that supposed to mean? Exactly what I said. Lalong sumama ang mukha niya. Wala ka ba talagang maitutulong? Wala ka bang maisip na paraan para masolusyonan to? Hindi ba't ikaw naman ang nakakagawa ng lahat, di ba? Para maayos ang lahat. Napangiti ako ng tipid. Meron sana kaso masakit ang ulo ko eh. Hindi ako makapag-isip ng maayos. Pasensya ka na ah. Ano? Hindi mo ba ako narinig? Ang sabi ko masakit ang ulo ko. Ano, nabibingi ka na sa dami ng problema mo ngayon? Matalim niya akong tiningnan at tumaas ng bahagya ang kanyang boses. Bakit ba parang masaya ka pa sa nangyayari sa akin ngayon ha? Ano bang problema mo, Laura? Wala nga sabi akong problema. Ikaw lang naman ang meron eh. At saka paano mo naman nasabing masaya ako? Nakikita mo ba akong tumatawa? Nakikita mo ba akong ngumingiti? Huwag kang baliw, Jason. Huwag mo akong idamay sa mga problema mo. Hindi ko nakasalanan yan. Iniwan ko siya sa sala at umakyat sa kwarto. Pagpasok ko ron, tumunog ang phone ko. Tumatawag si Ethan. Napangiti ako at naglakad patungo sa terrace. You did well today. How did you know? Chan called. He said, you scared everyone in the best way. Natawa ako ng mahina kasabay ng pagdiriwang ng kalooban ko. Hindi naman ako nananakot. Pinakita ko lang ang best ko. No, you're competent. Mas nakakatakot yun. Thank you. For what? For reminding me that I'm not small. Natahimik siya sandali bago sumagot. Laura, you were never small. Maling tao lang ang nakasama mo. Pero kahit kailan hindi ka naging small sa paningin ko. Palagi mong tatandaan na mahusay ka sa lahat. Hewan ko sa'yo, masyado mo na akong pinupuri. O sige na, baka pumasok na sa kwartong lalaking yon. Magpapahinga na ako. Okay, sige. Good night, Laura. Sweet dreams. Good night, Ethan. Napangiti ako at hindi maiwasang makaramdam ng kakaibang saya sa loob ko nang maputol ang tawag. Sa ibaba, narinig ko ang malakas na sigaw ni Jason sa kausap niya sa phone. Dati, natatakot ako kapag galit siya. Ngayon, hindi na. Dumaan pa ng ilang linggo. Pag-uwi ko ng gabing yon, agad kong naramdaman ang bigat ng tensyon sa loob ng bahay. Pagpasok ko pa lang sa sala, nandoon si Jason na nakaupo sa malaking sofa habang nakaluwag ang necktie at nakabukas ang ilang botones ng polo niya. Nasa harap niya ang center table na punong-puno ng folders, printed reports at 2 baso ng whiskey na halatang siya lang umiinom. Hindi niya agad napansin ang pagpasok ko dahil abala siyang nakatitig sa laptop. Mabilis ang paggalaw ng mga daliri niya sa keyboard at maya-maya'y napamura siya ng malakas. Kainis talaga! Nakatayo ako sa pintuan habang pinagmamasdan lang siya. Ang lalaking punong-puno ng yabang sa katawan ay tila nakakaawa ng tingnan ngayon. Siyang laging mayabang magsalita. Siyang tingin sa sarili ay untouchable.
Ngayon, gusot ang buhok niya, pagod ang muka, at nangingitim ang ilalim ng mata. Stress na siya. Agad na nagsalubong ang kilay niya na makita ko. Saan ka galing? Sa labas. Alam kong galing ka sa labas. Tinatanong ko kung saan lugar. Hindi yung pinipiloso mo ko. Dahan-dahan akong lumapit sa center table habang hawak ang isang envelope. Ganun ba? Pasensya na kung na-bad trip kita, ha? Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, Laura. Marami pa akong dapat na gawin. Ako rin. Inilapag ko ang envelope sa ibabaw ng reports niya. Napakunot ang noo niya. Ano to? Buksan mo nang malaman mo. Ilang segundo niya akong tinitingnan bago niya kinuha ang envelope. Binuksan niya yun ng iritado ang mukha at inilabas sa mga papel sa loob. Unti-unting nagbago ang mukha niya habang binabasa ang unang pahina. What the hell is this? Divorce papers. Tumayo siya agad. Are you insane? Siguro. At mukhang matagal na, simula nung napangasawa kita. Laura! Malakas ang boses niya pero hindi ako natinag. Hindi na ako natatakot pa kahit sigawan niya pa ako ng sigawan. Hindi na ako yung babaeng nanginginig. Kapag galit na galit siya. Nakikisabay ka pa talaga sa problema ko ngayon? Bakit? May schedule bang paglaya? Stop being sarcastic. Then stop cheating. Bigla siyang natahimik. Ilang segundo niyang tinitigan ang mukha ko na para bang hindi makapaniwalang sinabi ko yun ng direkta. So this is about that? Hindi, tungkol to sa weather. Lalong sumama ang mukha niya sa pagiging sarkastiko ko. One mistake, Laura. Isang pagkakamali lang yun. Wala na kami ng babaeng yun. Oo, sige, nagloko ko pero kasalanan mo rin naman. Parang wala ka ng kwenta. Ni mag-ayos hindi mo na magawa. Palagi ka pang pagod. Kinuyom kong kamao ko sa gigil. Talagang utak munggong lalaking to. Yun pa talagang dahilan niya sa akin para lokohin ako? Talaga? Hindi ko sure kung ilang beses kayo naghotel ng babaeng yun. You followed me? Sa tingin mo? Napamura siya at sinipa ang gilid ng center table. Nayugyug ang mga baso at natapon ng konting whiskey sa kahoy. Hindi mo pwedeng gawin to sa akin ngayon. Oh? Ano ka? Ginto? Gagawin ko kung anong gusto kong gawin at wala kang magagawa. Hindi mo ako mapipigilan. Do you even understand what I'm dealing with? Hindi. Kasi pag may problema ka, ibang babae ang kinakausap mo. Kapag may kailangan kang ipagawa, sa akin ka lumalapit. Ikaw ang inaakala ng lahat na magaling kahit hindi naman ikaw ang gumagawa ng lahat. Mabilis siyang lumapit sa akin. Huwag mo akong sagarin, Laura. Interesting word of choice. Laura, stop pushing me. Jason, matagal mo na akong tinulak palayo. At ngayon gusto ko nang lumaya mula sa'yo. Nakita kong pagpitlag ng panga niya sa sobrang galit. Nanginginig ang kamay niyang hawak ang mga papel. Hindi tayo pwedeng mag-divorce. Talaga ba? Gusto mo pang umabot ako sa ipapahiya kita para lang maghiwalay tayo? Tinuro kong documents. Kinasal tayo abroad ket pwede tayo mag-divorce. Kompleto ang filings. Pirma mo na lang ang kulang. Hindi ako pipirma. Okay, fine. Tumalikod ako at naglakad papunta sa hagdan. Anong ibig sabihin ng okay? Huminto ako't lumingon. Ibig sabihin itutuloy ko pa rin ang pakikipaghiwalay ko sa'yo. Kung ayaw mong pumirma ngayon, gagawa ko ng paraan para pirmahan mo yan. You think kaya mo akong takutin? Hindi ko sure. Malay natin. Napamura na naman siya. Kinuha niya ang pen sa mesa at marahas na ibinagsak sa ibabaw ng papel. Fine. Gusto mo ng divorce? Fine. Di naman kita kailangan. Sunod-sunod niyang pinirmahan ang bawat pahina na galit. Halos mabutas ang papel sa diin ng bawat hagod ng ballpen. Pagkatapos ay binato niya ang mga papel sa mesa. Happy now? Tiningnan ko mga pirmang matagal ko nang iniintay. Masaya? Hindi. Relieved. Lumayas ka na nga sa harapan ko. Yes, nakahanda na nga ang lahat eh. Ano? Akala mo ba ngayon ko lang pinag-isipan to? Iniwan ko siya sa sala at umakyat sa kwarto. Pagpasok ko ron, nakahanda ng 2 maleta sa gilid ng kama. Nakaayos sa mga gamit ko mula pa kaninang umaga. Ilang damit, personal documents, alahas na minana ko pa sa pamilya ko, laptop at mga bagay na talagang akin. Wala akong planong makipag-agawan sa bahay na yon.
Hindi ko kailangan ng mga gamit na binili niya. Mas kailangan kong kapayapaan. Habang isinasara kong maleta, bumukas ang pinto ng kwarto. Nasa bungad si Jason. Galit pa rin ang mukha niya pero halatang may halong gulo sa isip. Talaga bang aalis ka? Hindi ako tumingin sa kanya habang inaayos ang zipper. Hindi ko habi ang dramatic exits. Dahil lang sa babae? Dahil lang sa pagkakamali kong yun? Huminto ako saka siya hinarap. Dahil sa respetong matagal mo nang inubos. Nagsisisi nga ako na ngayon ko lang to ginawa, Jason. You're overreacting. Baliw ka lang talaga't masyado kang mababaw. Hindi ko alam na mababaw palang dahilan mo ng panluloko sa akin. 7 taon tayong kasal, Laura. Tapos itatapon mo lang yun ng ganun? Exactly. 7 taon akong nagtiis. Hindi ka mabubuhay nang wala ako. Bigla akong natawa sa sinabi niya. Funny, hindi mo sure yan. Nilampasan ko siya habang hinihilang maleta. Hindi siya gumalaw agad. Parang hindi niya alam kung haharang ba siya o hindi. Pagdating ko sa hagdan, saka siya nagsalita. Laura! Huminto ako pero hindi lumingon. Kapag lumabas ka ng pinto, hindi ka na makakabalik pa rito. Talagang hindi na ako babalik pa rito. Dahan-dahan akong bumaba ng hagdan. Pagdating ko sa sala, kinuha ko ang envelope na may pirmadong divorce papers. Yun ang pinakamahalagang dala ko. Paalis na sana ako nang biglang lumabas sa kwarto si Helen. Ano bang nangyayari sa'yo, Laura? At bakit may dala kang maleta? Saan ka pupunta? Magandang gabi, tita. Tita? Yes, from now on, hindi ko na po kayo biyanan. Hiwalay na kami ni Jason. Nauntog na kasi ako Magsama sila ng babae niyang maganda at mas bata. Napatingin si Helen kay Jason na tila ba hindi makapaniwala. Ma, nagkamali lang naman ako. At alam niyo naman siguro kung bakit ko nagawa yun. Natawa ako sa sinabi ni Jason. Tapos bumaling naman sa akin si Helen. Laura, bigyan mo ng pagkakataon sa Jason. Kasalanan mo rin naman kung bakit niya nagawa yun Nagkulang ka rin naman. Kaya't huwag kang umastang parang ikaw lang ang biktima. Alam niyo po, wala na akong masabi sa inyo. You're the best mother-in-law in the world. Kudos sa pagkukonsinti sa lalaking yan. Bye. Nakangiti akong lumabas ng bahay na yon. May mga sinasabi pa sila pero hindi ko na pinakinggan pa. Mabilis ang hakbang ko patungo sa sasakyan ko at agad tong pinaharurot paalis. Sa condo unit ni Claire ako tumuloy ng gabing yon. Pagkababa ko pa lang ng sasakyan, siya mismong sumalubong sa akin sa lobby. Nakapajama pa siya, nakapusod ang buhok, at may hawak pang tsinelas na halatang nagmamadali siyang bumaba. Finally! Bago pa ako makapagsalita, niyakap niya na ako ng mahigpit. Napakahusay mo, girl! Sa wakas, malaya ka na. Mabuti na lang talaga. Kaya nga at sobrang gaan ng pakiramdam ko ngayong hindi ko na siya kasama. Good job ka dyan. Huwag mo nang babalikan yung lalaking yun. Baka batukan na kita. Aba, hindi na talaga no. Bakit ko babalikan ng lalaking yun? Ano siya, siniswerte? Pagpasok ko pa lang, amoy agad ng vanilla candle at bagong lutong pasta. Maliit lang ang kondo niya kumpara sa mansyon na iniwan ko. Pero mas magaan ang pakiramdam ko ron. Kesa sa bahay na ilang taon kong tinirahan. Nagluto ako, baka gutom ka. Namiss ko yung ganitong inaalok ako ng pagkain. At dito, walang sumisigaw. Unless ako kapag may ipis. Kinabukasan, huli akong nagising. Paglabas ko ng kwarto, nadatnan ko si Claire na nakalaptop sa dining table habang kumakain ng cereal. Good morning, divorced woman. Hindi pa final. Emotionally final na. Legal na lang kulang. Siyempre mabilis lang ang process kasi may ebidensya ka naman ng panluloko niya. Umupo ako sa tapat niya at uminom ng kape. O kamusta ang pakiramdam? Masaya na magaan sa pakiramdam. Parang nakawala ako sa kulungan. Talagang ganun na nga. Isipin mo yun. Kinaya mo yun ng 7 years ang ganung trato niya sa'yo. Kaya nga buti na lang talaga na untog na ako. Hindi ko akalaing may ganitong klase ng katahimikan. Yung walang takot na baka may mali akong masabi. Yung walang kaba sa pagbukas ng pinto. Yung walang pakiramdam na kailangan kong maging perpekto para lang hindi pagalitan. Maya-maya may tumawag sa akin at si Ethan yun. Nagkatinginan kami ni Claire. Uy! Tumatawag si Ethan. Napairap ako sabay iling.
Tungkol lang to sa business kaya wag kang ano dyan. Pwedeng sa business muna magsisimula bago mauuwi sa love story. Tinawanan ko na lang siya bago sinagot ang tawag. Good morning. Nakaalis ka na raw sa bahay ni Jason? News travels fast ah. Claire likes updates. Napatingin ako sa kaibigan kong nakangisi. Traitor. Binalita ko lang naman. Napailing ako saka binalik ang atensyon kay Ethan. How are you? Better. Masaya ako na wala na ako sa poder ng manlulokong yon. Good. Ready ka na bang magtrabaho? Kagabi lang ako lumayas. Exactly. Wala nang distraction. Makakapagtrabaho ka na ng maayos. You're impossible. And you need momentum. Come to the office at 10. Mas maigi ng focus ka sa work para malibang ka. At para maipakita mo sa kanila kung gaano kang kagaling. Pagkababa ng tawag, tumingin sa akin si Claire. Oh, diba? Bet na bet ka talaga ni Ethan. I'm happy for you. Sana kayo ng forever. Ewan ko sa'yo. Talagang binalita mo agad sa kanyang nangyari ah. Sorry na. Support ko lang talaga kasi ang love story niyo eh. Hindi ko siya pinansin at dumiretso ako sa banyo para mag-ayos. Pagsapit ng 10:00, nasa headquarters na ako ng subsidiary company ni Ethan. Moderno ang gusali, malinis ang interiors, at maayos ang sistema. Hindi kagaya sa opisina ni Jason na puro yabang sa labas, pero magulo sa loob. Pagpasok ko sa conference room, nandun na si Ethan kasama ang legal head, finance director, at operations manager. Tumayo siya nang makita ko. Good, kumpleto na. Sa loob ng 2 oras, isa-isa naming inayos ang restructuring ng kumpanya. Ipinasok niya sa board resolution ang bagong posisyon para sa akin. Chief Executive Officer. Napatigil ako nang makitang title sa documents. CEO? Problem? Akala ko consultant lang muna. Hindi ka nababagay sa posisyong yun. Masyado yatang mataas. Hindi. Masyado ka lang sanay maliitin. Kaya hindi mo alam kung gaano ka kagaling. Ilang taon kong naisip na kaya ko lang maging support system. Nabagay lang ako sa likod ng spotlight. Na ang role ko ay ayusin ang gulo ng ibang tao. Ngayon, may taong diretsahang nagsasabing kaya kong mamuno. Once signed, effective immediately. Huminga ako ng malalim at pinirmahan ng papel. Sa simpleng lagda na yon, parang may bahagi ng dating Laura ang tuluyang namatay. At may bagong Laura na nagsimulang mabuhay. Pagkatapos ng meeting, inikot ako ni Ethan sa bawat department. Everyone, this is Laura Castillo, our new CEO. Nagpalakpakan ng mga tao doon at binati ako. Nahihiya ako na masaya. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko pero mas nanaigang saya sa dibdib ko. Bandang tanghali, magkasama kaming kumain Ethan sa executive pantry. Hindi ka ba natatakot? Baka magkamali ako. Lahat nagkakamali. Pero kahit na, ibang gawain ng isang CEO. Mas takot akong hindi ikaw ang maging CEO. Ewan ko sa'yo. Totoo naman ang sinasabi ko. Lahat ng investors na kinausap mo nakuha mo agad. Ganun ka kagaling. Oo na, sige na. Salamat sa tiwala mo ha. Sa kabilang banda, patuloy ang pagbagsak ni Jason. Nabalitaan kong may 3 pang senior staff ang umalis sa kumpanya niya. May suppliers na tumigil sa deliveries at may 2 kaso ng collections na isinampa laban sa kanila. Pero sa unang pagkakataon, hindi ko na yun problema. At nabalitaan ko ring iniwan si Jason ng kabit niya. Lumipas pa ang mga buwan, pauwi na sana ako sa condo ni Claire matapos ang mahabang araw sa opisina nang tumunog ang phone ko. Si Ethan yon. Kaya kaagad ko namang sinagot habang nasa loob ako ng kotse. Hello? Nasaan ka? Pauwi na. Change of plans. Excuse me? May susundo sa'yo. Sumama ka. At bakit ako sasama? Because for once, Laura, hayaan mong ibang tao naman ang magplano para sa'yo. Napatawa ako ng mahina. Kasabay nito ang kilig na nadarama ko. Napaka-demanding mo naman. Sige na, sumama ka na lang. Pagkaputol ng tawag, huminto ang sasakyan sa harap ng private entrance ng isang hotel na pag-aari ng grupo nila. Nandun ang assistant ni Ethan at magalang akong pinagbuksan ng pinto.
This way, ma'am. Ano bang meron? Sir Ethan said it's a surprise. Napailing ako pero sumunod pa rin. Sumakay kami sa private elevator at umakyat sa top floor. Pagkabukas ng pinto, dumiretso kami sa rooftop terrace. Paglabas ko, malamig ang hangin at tanaw ang buong syudad. Sa gitna ng terrace ay may nakahandang mesa para sa dalawa. Maayos ang puting tablecloth. May kandila sa gitna, may bulaklak at may violinist sa gilid na marahan ng tugtog. Nandun si Ethan, nakatayo sa tabi ng mesa na naka-dark suit at nakangiting nakatingin sa akin. Huminto ako't napatingin sa paligid. Ano to? Celebration. Talaga lang ha? May paganito ka pa talaga? Siyempre naman, gusto ko kasing bawat achievement mo masaya. At gusto ko, memorable para sa'yo. Lumapit siya sa akin at hinilang upuan para makaupo ako. Para to sa babaeng natutong lumaban at piliin ang sarili. Pinagmasdan ko si Ethan. Hindi ko akalaing may lalaking maghahanda ng ganito para sa akin. Sa loob ng maraming taon, ako ang laging nag-aayos para sa ibang tao. Ako ang gumagawa ng schedules, reservations, events at dinners. Ngayon ako naman ang pinaghahandaan. Umupo si Ethan sa tapat ko at agad nagsimulang ihain ng waiter ang pagkain. Paborito kong pasta ang una. Kasunod ang grilled salmon. At dessert na minsan ko lang nabanggit sa isang casual conversation namin noon. Halos lahat ng to, paborito ko ah. Naaalala mo pala yon? Lahat ng tungkol sa'yo, naaalala ko. Konti lang dapat ang ganyan. Late na para magpigil. Huwag ka munang mag-diet ngayon. Habang tumatagal ang gabi, naging magaan ang usapan namin. Hindi tungkol sa negosyo ang pinag-usapan namin kung hindi tungkol sa mga bagay-bagay na gusto kong gawin, mga lugar na gusto kong puntahan, at mga pangarap na isinantabi ko noon. Anong gusto mong gawin kapag free ka na talaga? Napaisip ako bago sumagot. Magbakasyon ng walang iniisip? Madali lang yan. Madali lang para sa may private jet siguro. Pwede rin. Gusto mo ba? Natawa ko ng malakas. Lahat na lang posible sa'yo. Basta ikaw, lahat magiging posible. Kagaya nga ng sinabi ko sa'yo, handa akong gawin ang lahat para maging masaya ka lang, Laura. At kung sakaling matutunan mo na akong mahalin, hinding-hindi ka iiyak sa piling ko. Napangiti ako ng malawak. Matagal ko nang nakalimutan kung papaano maging komportable sa isang lalaki. Kay Jason, palagi akong maingat sa kilos at salita. Palagi kong iniisip ko anong ikakainis niya. Kay Ethan, pakiramdam ko, pwede akong huminga ng normal. Maya-maya'y tumayo siya at lumapit sa akin. Dance with me. Hindi ako marunong sumayaw. Don't worry, akong bahala. Napailing ako pero iniabot ko pa rin ang kamay ko. Marahan niya akong hinila palapit at dahan-dahan kaming sumabay sa tugtog ng violin. Isang kamay niyang nasa bewang ko at ang isa, hawak ang kamay ko. Hindi ako sanay sa ganitong lambing, kaya't napatingala ako sa kanya. Ginagawa mo ba to sa lahat ng babae? Hindi. Eh bakit ako? Kasi ikaw lang ang babaeng nakita kong kayang buhatin ng buong mundo habang nakangiti. Napalunok ako. At ngayon? Ngayon, gusto kong may pahinga ka naman sa piling ko. Ako naman ang magbubuhat ng mundo para sa'yo. Hindi ko alam ang isasagot kahit gumiti na lang ako. Sa simpleng katagang yon, parang may bahagi ang nagdidiwang ng sobra. Matagal kaming nanatili sa rooftop. Kumain kami. Nag-usap at tumawa sa mga simpleng bagay. Pagkatapos ng hapunan, hinatid niya ako sa kondo ni Claire. Bago ako bumaba ng sasakyan, pinigilan niya ako. Laura, lumingon ako. I'm proud of you. Thank you. And I love you. Napangiti ako pero hindi ko muna siya sinagot. Bumaba ako ng sasakyan na may ngiti sa labi. Pagpasok ko sa unit, nadatnan ko si Claire sa sala na kumakain. Aba, bakit parang ang saya mo? Wala, masama bang maging masaya? Hindi naman, at mukhang si Ethan ang dahilan kung bakit ka masaya. Kumain ba kayo sa labas? Oo. At hinubad ko ang heels ko at dumiretso sa sofa. Kwentuhan lang, masarap ang pagkain. Pati si Ethan, masarap. Ewan ko sa'yo,
Kahit kailan ka talaga? Tumatawang sabi ko sabay iling. Dumaan pang 2 buwan at tuluyan ang naging magkasintahan kami ni Ethan. Hindi na namin kailangan pang itago ang nararamdaman namin dahil pareho naming alam kung saan patungo yon. Sobrang saya niya at ganun din ako. Kay Ethan, magaan ang lahat. Hindi niya kailangang sigawan ako para sundin ko siya. Hindi niya kailangang maliitin ako para maramdaman niyang mataas siya. Simple lang siyang magmahal, pero ramdam ko sa bawat kilos. Magpahinga ka na, ako na dyan. Kumain ka na muna at nagdala ako ng pagkain mo. Wow, ang sweet naman talaga ng honey bunch ko na yan. Anong honey bunch? Ang baduy naman. Sabi kong love na lang eh. Okay, sige. May sexy love. Natatawa siyang napalingon sa akin at hinalikan ako sa labi. Lumipas pang ilang linggo at lumipat na ako sa mansyon niya. Ayoko sana nung una dahil pakiramdam ko masyadong mabilis. Pero ipinaliwanag niyang hindi yun tungkol sa bilis kung hindi tungkol sa seguridad at pagiging magkasama. Nung unang araw na tuluyan akong lumipat, namangharin ako sa ganda ng mansyon niya kahit ilang beses ko na yung napuntahan. Nasa mataas na bahagi yun ng lungsod, kaya tanaw ang skyline mula sa malalawak na salamin. Moderno ang design, malinis ang bawat linya ng interior, at elegante ng hindi pilit. Malawak ang garden, may infinity pool sa likod, at may private library na mas malaki pa sa dati kong kwarto sa mansyon ni Jason. Isang umaga, nadatnan ko si Ethan sa kusina habang siya mismong gumagawa ng almusal. Nakarulap ang sleeves ng polo niya at seryoso ang mukha habang nagpipirito ng itlog. Bakit parang board meeting ang mukha mo sa pagluluto? Precision matters. Sunog na yung precision mo oh. Dapat sinabi mo sa akin para ako na lang ang nagluto. Napatingin siya sa kawalit na pamura ng mahina. Napatawa ko habang lumalapit. Tumatawa ka pa. Kasi cute kapag hindi perfect. Hinila niya ako sa bewang at mabilis akong hinalikan sa noo. Pasaway ka talaga. Sorry na kung hindi ako magaling sa kusina. Hindi kasi talaga ako marunong magluto. Pero handa akong matutunan para mapagsilbihan ka. Ayos lang naman, tsaka wag mong madaliin ang sarili mo. Matututunan mo rin yan. I love you, Laura. I'll do everything para maging masaya ka sa akin. And I love you too, Ethan. Salamat sa lahat. Sambit ko bago siya hinalikan sa labi. Masaya ang mga araw ko sa kanya. Ang akala ko noon, tapos na ang kakayahan kong magmahal ulit. Pero mali pala ako. Minsan, hindi puso ang sira. Maling tao lang ang humahawak. Makalipas ang ilang buwan, palabas na ako ng building ng kumpanya ng gabing yun matapos ang mahabang meeting. Hawak ko ang bag ko at pagod na rin ang isip ko. Pero magaan ang pakiramdam ko dahil alam kong susunduin ako ni Ethan. Paglabas ko sa lobby, may isang lalaking nakatayo malapit sa fountain sa tapat ng entrance. Napahinto ako nang makita si Jason. Halos hindi ko siya nakilala agad. Gusot ang suot niyang polo. Payat siya kaysa dati. Magulong buhok at halatang puyat. May maitim na bilog sa ilalim ng mga mata niya at parang ilang araw nang hindi maayos ang tulog. Mukha siyang wasak. Nang nakita niya ako, mabilis siyang lumapit. Laura! Nanatili akong nakatayo. Anong ginagawa mo rito? Please makinig ka muna. Wala akong oras makinig sa walang kwentang sasabihin mo. Meron kang oras para sa lahat noon para sa akin? Malamig ko siyang tiningnan. Noon yun. Nagkamali ako't sinira akong lahat. O tapos? Please Laura, balikan mo ako. Balikan ka? Ano ka, nahihilo? Gumising ka nga, Jason. Hindi tong oras para managinip. Miss na kita. Wala nang maayos sa buhay ko ngayon. Nawala ang kumpanya. Nawala nang meron ako dahil nawala ka. So ang namimiss mo ay ang convenience. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Ikaw ang namimiss ko. Bigla siyang lumuhod sa harap ko sa gitna ng driveway. Napahinto ang ilang tao sa malayo at napatingin sa amin. Please, give me another chance. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Ito ang lalaking minsang pinaniwala akong wala akong halaga. Ito ang lalaking pinagmakaawan ko noon kahit hindi niya alam. Ngayon siyang nakaluhod. Laura, mahal pa rin kita. Hindi mo ako minahal. Ginamit mo lang ako para umangat ka't magpasikat sa iba.
Matapos na ginawa mong panluloko sa akin, gaganyan-ganyan ka? Hinawakan niyang laylayan ng pantalon ko. Please, Laura. Napuno ako ng galit sa simpleng hawak na yon. Itinaas ko ang paa ko at sinipa ko siya para bumitaw. Napaatras siya at napaupo sa semento. Nagulat ang mga nanonood sa malayo. Wag mo akong hawakan! Laura, please! Manigas ka! Hinding-hindi ako makikipagbalikan sa'yo at hinding-hindi mangyayari yun. Nanlaki ang mata niya habang namumuo ang luha. Sa sandaling yun, may humintong itim na sasakyan sa harap namin. Bumukas ang pinto at bumaba si Ethan. Nakasuot pa siya at halatang galing din sa trabaho. Mabilis siyang lumapit sa akin at nilagay ang kamay sa bewang ko. Everything okay, love? Oo, may basura lang sa daan na pakalat-kalat. Napatingin si Jason kay Ethan. Kitang-kita ko ang hiyat galit sa mukha niya pero wala na siya magawa. Mas hinigpitan ni Ethan ang yakap niya sa akin. Ready to go home? Yes, love. Gusto ko nang magpahinga kasama ka. Hindi na namin pinansin si Jason. Inakay ako ni Ethan papunta sa kotse at pinagbuksan ako ng pinto. Bago ako sumakay, sumulyap ako kay Jason. Nakaluhod pa rin siya at duhaan. Pero wala akong awang nararamdaman para kay Jason. Habang umaandar kami palayo, naramdaman ko ang paghaplos ni Ethan sa kamay ko. You okay? Hinawakan kong kamay niyang pabalik. Of course, wala akong awang nararamdaman para sa lalaking yon. At totoo yon, dahil sa wakas, tapos na akong lumingon sa lalaking sumira sa akin. Ang mata ko ngayon ay nasa lalaking tumulong magbalik ng sarili ko. Mabilis na lumipas sa mga buwan. Sa bawat araw na kasama ko si Ethan, mas lalo kong napapatunayang may mga pag-ibig palang dumarating hindi para sirain ka, kung hindi para buuin kang muli. Isang umaga, dinala niya ako sa paborito naming beach resort. Maaga pa noon, malinis ang buhangin, malinaw ang dagat at banayad ang hangin. Hawak niyang kamay ko habang naglalakad kami sa tabing dagat. Akala ko, simpleng bakasyon lang. Huminto siya sa isang bahagi ng dalampasigan na pinalilibutan ng puting bulaklak at mga kandilang nakahilera sa buhangin. Naandun din ang ilang staff na nakangiti habang tahimik na nakamasid. Napatingin ako sa kanya. Ano to? Hindi siya sumagot agad. Sa halip, lumuhod siya sa harap ko at inilabas ang maliit na kahon. Ito na siguro ang tanging deal na gusto kong habang buhay na pirmahan mo. Napatawa ko habang naiiyak. Laura, pakakasalan mo ba ako? Tinakpan ko ang bibig ko habang tumutulo ang luha ko. Hindi yun luha ng sakit kagaya noon. Luha yun ng kaligayahan. Oo naman. Yes na yes. Tumayo siya at isinuot sa akin ng singsing bago niya ako niyakap ng mahigpit. Sa yakap niyang yun, nadarama kong nakarating na rin ako sa tamang dulo ng mahabang paglalakbay ko. Makalipas ang ilang buwan, ginanap ang kasal namin sa parehong beach resort. Grande ang seremonya, pero eleganteng tingnan. Puno ng puting bulaklak ang venue at tanaw ang dagat habang papalubog ang araw. Si Claire ang pinakamaingay sa lahat. Girl, from crying in my condo to this, grabe talaga. I'm so happy for you. Congratulations! Paglakad ko sa aisle, si Ethan lang ang nakikita ko. Nakatayo siya sa dulo habang nakasuot ng puting suit at halatang pinipigilan ng emosyon. Nang makarating ako sa harap niya, hinawakan niya agad ang kamay ko. Ang ganda mo. Lagi naman akong maganda. Napatawa siya. Sa harap ng lahat, nangako kaming mamahalin ang isa't isa sa maayos na paraan. Walang sigawan, walang sumbatan, at walang pananakot. Tanging respeto, tiwala, at pagmamahal lang. Pagkatapos ng kasal, lalo pang sumaya ang buhay namin. Lumago ang negosyo pero hindi yun ang pinakamahalagang biyayang dumating. Hindi nagtagal ay nabuntis ako at mas lalo kaming naiyak nang malaman naming kambal ang dinadala ko. Noong araw na isinilang kong 2 sanggol, hawak ni Ethan ang kamay ko habang halos maiyak siya sa tuwa. Napakaganda at gwapo ng mga anak natin. Siyempre naman, tayong magulang eh. Natawa siya habang pinupunasan ng luha niya. Habang yakap ko ang 2 naming anak, napatingin ako sa asawa ko at napangiti. Dati, akala ko ang katapusan ng isang masakit na kabanata ay katapusan na ng lahat.
Hindi ko alam na yun palang simula ng buhay na matagal nang nakalaan para sa akin. At sa wakas, nahanap ko na rin ang pagmamahal na tama. Wakas!